Pilipinas at ang Thailand. Pagdating sa pagandahan at talento, naku, talagang bakbakan yan. Pero exempted dyan ang dalawang grupo ng mga lalaki mula Cavite at mga lalaki mula Bangkok. Healthy competition daw ang mayroon sila, lalo na't negosyo naman ang kanilang focus. Ang siste, mga netizens na ang nagsasabong. Sino ba talaga ang wagi sa pagalingan ng mga Kembot Kings, Pinoy versus Thai? Kung titingnan sa umpisa, parang walang espesyal sa kainang ito. Pero kapag nagsimula na ang music, eto na sila at handa ng magpasikat at magpasaya. Welcome to Satani Mihoy Seafood Restaurant, ang tinaguriang craziest resto in Asia. Kilala din sila bilang OG ng dancing waiters. Mga lalaking hataw sa paggiling ng naka-sexy night dress. Paglilinaw ng may-ari ng resto na ito na si Vera Sakmaisa, lahat sila'y tunay na lalaki. Fun at total entertainment lang daw ang konsepto ng kanilang kainan. Pero dapat chill lang ang bibisita sa kanila. Big no-no daw ang mainitin ang ulo at ayaw mag-good time. My restaurants just sell only seafood, so you can go everywhere, seafood, many seafood, right? But when you come here, you can eat fresh seafood, and then you can enjoy with us, just like that. I want everyone come and then happy with us. First of all, the food is great. The dancing is a lot of fun. You can tell they have a lot of energy. You can tell they want to have fun and make people here happy. Kala ko yung babae yung sasayawan. Matagal ko na nakikita sa Facebook tong ganito. At least na-experience din namin na ganito pala ka-bibo yung nightlife sa Thailand. Iba't ibang lahi ang customer nila dito at karamihan pinipili ang happy place nila para mag-celebrate ng kaarawan. Oh, I think it's so awesome. It's crazy people in here. So I love, and my brother is so surprised in this place, and I love this place. 8 taon nang dinarayo at patuloy na pinag-uusapan ang kainang ito. Sila ang nagpapagising at nagpapasaya ng boring na gabi ng mga turista. Pero inamin nila na ang isa sa favorite songs na sinasayaw nila ay kantang Pinoy. Ang kanilang mga tagahanga at natutuwa sa kanila, may ilan ding bashers na gusto silang ibaba. Pero para sa mga hot boys, life is short para hindi mag-enjoy. This is the crazy restaurant in Asia. Just let come and dance with us. Yeah! Boys will be boys. At pag sinabing mga brusko at macho, saan pa ba sila makikita kundi ayun, nagpapalaki ng katawan sa gym. Ganyan mag-bonding ang magtotropang Caviteño na sina Ricky, Nino, Noel, Jojo, Leo, Val, Brian, Chino, Roa at Mark. Silang 10 araw-araw nagpapakondisyon dahil mayroon silang big transformation na pinaghahandaan. Ang mga ombre na macho, pagkagat ng dilim. Abay lahat sila nagiging pa-sexy girls. OMG, anong nangyari? Bakit bumaligtad yata ang mundo? Daily routine na po ng mga waiters namin yan. Magpupunta po yan sa gym sa morning, tapos pupunta po rito sa resto, magta-transform na po sila ng ganyan ng dancing waiters, naka-makeup, nakabihis po ng pambabae. Siyempre po gagawin nila yan para sa ekonomiya po. At siyempre para sa kanya-kanya mga pamilya po yan. Ganyan. Sige sa Kembot, hataw kung hataw, giling pa, to the max. Ganyan ang mga eksena dito sa Kainang Masarap, everyone's try. Nung 1 buwan lang, sinimula ng magbabarkada ang kakaibang gimmick na ito sa kanilang negosyo.
hardware ni Mark, ginawang kainan na tambayan. Happy place na nila kung ituring ito ngayon. Itinayo para puntahan ng mga gustong tumawa at magtanggal ng stress. Yun nga lang, walang atrasan ng mga maton dahil lahat silang magkakaibigan at gym buddies dapat magsuot ng pambabae. Sasayaw at gigiling ng wagas. Just for fun nga lang daw ito, kaya bawal ang pikon. Good food plus total entertainment kasi ang alok nila dito. Pero saan nga ba galing ang ganitong paandar? One time po, nanonood ako ng social media. Nakita ko po yung mga dancing waiter ng Thailand. Nagkataon po na papunta din po kami ng Thailand magkakaibigan. So sinadya po talaga namin. Tapos nakita po namin ang daming tao, pila po talaga. Parang hindi na po inaabangan yung pagkain, ang inaabangan po talaga yung sayaw nila. Sa kombinasyong saya at kulitan na hatid ng ideyang ito mula sa bansang Thailand, agad pumatok ang kanilang pakulo sa social media at dinudumog na rin ang kanilang kainan ng mga kalapit bayan. Lahat nandito na masasabi ko. Ang ganda ng ambience. Tapos ang pagkain, murang-mura. Affordable siya. And then, alam mo, yung mga dancers ang talagang napahanga ako. Kasi po yung mga boys, nakaka-entertain sila. Kasi kita nyo naman sa lalaki ng katawan, nagbibihis babae para lang ma-entertain yung mga customers nila. First time dito sa Pilipinas nagkaroon ng dancing waiter. Lahat sila game na game magbigay ng memorable moment sa lahat ng bisita. Aura dito, selfie doon. May dance jamming pang iba. Biro tuloy ng mga netizen, sino ba ang mas magaling humataw at gumiling? Ang mga Thai ba or ang mga Pinoy? Kung giling at giling lang naman, hindi kami papaabog dyan. Ang angat po natin sa ibang bansa, pag Pinoy ka, nasa puso mo yung pagsasayaw. Si Ricky na 40 anyos, tubong Samar Leyte, ang pambato ng grupo. Sa kanyang moves at galing sa paggiling, umabot na sa mahigit 1 million views ang video niyang nagpe-perform. Freestyle dancing lang daw ang ginawa niya na may konting pakwela. Pag nakikita ko masaya, doon po ako nahataw po eh. Pag nakita ko mga tao na ano po sa akin, na tutuwa, doon po ako na ginaganahan. Energy kung energy ang ibinibigay naman ni Nino sa lahat ng kanilang parokyano. Kahit certified playboy at maraming anak, hindi naman daw niya ikinakaya na ito ang kanyang paraan para kumita ng pera. Hindi naman po nakakabawas ng pagkalalaki, lalo na sa pagiging ama, na yung pagsayaw namin dito. Kasi wala naman po masama sa ginagawa namin. Marangal naman po yung ginagawa namin, hindi naman po bastos to. Ang mga heartthrob at bikini models na sina Chino at Roa, kahit habulin ang mga chicks at papogi, isinasantabi nila ang hiya at pagiging tigasin kapag tumugtog na ang music na hudyat ng kanilang pagkembot at paggiling. For entertainment only lang po to. Tsaka masaya po ako dahil nakakapagpasaya po kami ng mga tao. Sa mga basher po namin, pagpatuloy lang po nila kasi isa po sila sa motivation namin para umasahin sa totoo. Tsaka po sa taas ng bilihin po kasi ngayon, lahat po papasukin mo eh. Basta po wala kang tinatapakan tao at para makatulong din po sa kulang. Pero hindi daw lahat natutuwa sa mga Giling Kings. Ang iba nanghuhusga, nagagalit at mayroon ding nagtatawa. Pero para sa mga astig na mga lalaking ito, bawat hataw at kaldag nila, katumbas naman ay magandang buhay at pagkain sa lamesa ng kani-kanilang mga pamilya. Hindi lang po goal namin na magpasaya ng mga tao. Ang tunay na goal po talaga namin is masuportahan po ang aming pamilya. Kahit po nagtatawanan po kami ng mga tao, okay lang po yun. Basta po ang mahalaga, napapasaya namin sila. Pero ang mahalaga po, mga tunay po kami lalaki. Paglilinaw din ng mga may-ari ng kainang ito, hindi nila kinukutya o ginagawang katatawanan ng gay community ha. Sa katunayan, mataas daw ang kanilang respeto at paghanga sa kanilang mga Becky Beshies. Suportado naman sila ng mga tunay na Diyosa.
as an LGBT community, very supportive po kami sa mga ganyan mga activities at sa mga ganyan din ang mga ginagawa po nila dahil nakakabigay po sila ng kasiyahan para po sa lahat. The way na nagdidress sila ng ganyan, nakakaaliw talaga ng sobra. Ayon naman sa isang psychologist, magandang promosyon at ideya ito sa negosyo. Walang duda daw na babalik-balikan talaga sila dahil likas sa mga Pinoy ang mga usisero. Anybody who's into drug na pananamit, automatic yan eh, glittering yan eh. So ikaw mismo parang, ay, subukan natin yun. Kahit hindi mo alam kung masarap yung pagkain o mahal yung pagkain, pupunta ka doon. Kaya bili ng mga Giling King sakaling mapadaan kayo sa Dasmariñas sa Cavite. Pasyalan nyo naman daw sila dahil sinisiguro nila ang saya at food trip ninyo. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So this is the shampoo, this is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair shampoo and conditioner. I love and I am so proud of these products.